Ayan mga ka-basic. So ngayon, may tuturo ako sa inyo isang tools kung paano nyo mamomonitor yung printing sa inyong office. So itong application na to, third-party application siya, i-install natin siya gamit yung ating print server. So actually, pwede rin naman itong i-install kahit hindi naka-print server yung inyong mga printers, pero may additional connector kayo na kailangan i-install. So ngayon, centralized kasi yung gagawin natin. Kaya ako nag-install ng print server kasi gusto ko rin i-share sa inyo itong application na to. Kumbaga para mas makita nyo kung gaano kaganda yung naka-print server. So ngayon, pupunta lang tayo dito sa ating browser. Ida-download natin yung application, which is libre lang naman siya. Pero kung masyadong malaki yung usage ninyo sa printing at mas gusto nyo ma-monitor lahat, pwede naman kayong mag-avail ng paid version. So, download natin. Puntahan nyo lang tong website na to, pitosoft.com. Tapos, dito tayo sa free. Okay. Wait, download. Hanapin ko lang muna yung free. So, free. Ito, download OP Free Desktop. 64-bit. Actually, wala nang gagamit ng 32-bit kasi lahat ng operating system ngayon, 64 na. Ito, sa mga luma pa to. So, i-download lang natin yung pinaka-application niya. Hintayin lang natin na matapos yung download. And then, punta tayo sa download folder. Oops. Okay. Sa download folder, i-click lang natin yan para ma-extract. Tapos, ito yung pinaka-installer. Install lang natin siya. Extract all muna. Tapos, antayin natin matapos. Okay. So, ngayon, right-click. Kahit sa mga sa mga computer shop, pwede to. Kasi kung kunyari may bantay kayo, tapos gusto nyo ma-monitor yung printing kasi medyo alam nyo na. So, open natin para ma-install. More info, run anyway. Remote kasi. Next, agree. Tapos, next. Ito, express na lang. So, kung gusto niyo i-custom, okay lang naman. May mga konting changes lang siya, pero almost the same rin naman yung output. So, ngayon, ang magiging default na password nito ay ito. Kung ano yung username nung inyong computer, yun yung magiging administrator niya, pero blank password. So, finish. Tapos, ito na yung pinaka-dashboard niya. So, ito, pwede nyo palitan yan. Okay. Back ko lang. So, ito yung pinaka-dashboard niya. So, ibig sabihin, tapos na-install na natin. Tapos, sa desktop, ito siya. So, ngayon, babalik ako dito. Meron siyang dashboard. May kita mo kung ilang page yung na-print, kung anong printer yung gamit. Sa timeline, ayan. Servers, ito, yung server natin. Tapos, printers, kung ano yung naka-install. So, hindi pa niya na-detect. Mamaya pa yan pag nag-print tayo. Tapos, computers, siyempre ito, yung computers na to. Tapos, sa reports. Ngayon, pupunta tayo dito sa settings. English, gagawin natin English Philippines.
para ano, para yung dollar sign niya maging peso. Ito, ano na lang natin yan, ignore. Auto discovery. So mga additional settings na lang to na pwede yung laruin. Pero ano yan, as default, okay na yan. Ito yung analytics niya sa dashboard, kung ano yung makikita niyo sa dashboard. Cost, pwede rin, meron din. Okay, so ngayon, i-minimize ko lang siya. Gagawin ko, pumunta ako sa printer, magte-test print ako, magpiprint ako dito, ayan. Okay, so nag-print ngayon yung ating printer. Babalik tayo dito, papakita ko sa inyo yung result sa dashboard. So ibig sabihin, ayan, na-count na niya, mayroong na-print. Ayan, yung oras ngayon, gabi na, 11:59 nag-print. Saan siya nag-print? Doon sa Canon na printer. Tapos, ano yung pinrint niya? Eto. Test print. Ayan, test page. So, kunyari, eto. Gawa tayo ng test. Notepad. Test. Print. Tapos, i-print natin siya dito sa Canon. So, itong password na to, ano lang yan. Nakaset lang kasi yan sa printer. So, ngayon, nag-print ako ng isa pa. Refresh natin. Ayan, ibig sabihin, dalawa na yung na-print. Pwede mong i-click yung detail. So, dahil 12 AM na siya, ayan. So, ito, ano yan. Tapos, dito siya nag-print. Dalawa na ang na-print. Ito, notepad, untitled. Okay, so, sa timeline, ayan. So, sa paid version, makikita niyo yung image. Maliit na image nung pinrint nyo. So, dito wala siya. Ayan. So, ngayon, may detail kayo kung ano yung nag-print, kung sino yung nag-print, saan computer galing, aling print server yung gamit, aling printer yung ginamit pag-print, kung saang printer. Tapos, kung sino yung user na nag-print. So, detailed yung makukuha yung report. Balik tayo sa dashboard. Ayan. So, ito, ano lang yan, info lang yan. So, printers activity, kung ilang printers yung nandoon sa network, kung ilan yung online, tapos kung ilan yung ginamit. Sa rejected kasi pwede kayong mag-add. Kunyari, type nyo yung resume. Kapag nabasa niya na resume, hindi niya ipiprint yon. So, for today, ito yung na-print. Tapos, printing activity, 1 a.m. hanggang 23 p.m. So, ano yan, naka-military time siya. Tapos, printers, ayan, kung ano yung na-print. So, ayun, isang tools na pwede nyo gamitin sa inyong office. Pwede kayong mag-purchase nung nito, paid version. Pwede rin namang free. So, sa mga pang-personal naman, kung kunyari may sariling business kayo, computer shop, or kaya printing business sa bahay, tapos may mga tao kayo na naggumagawa ng task na yon, pwede nyong mabantayan siya. And then, ang maganda doon, ito, pwede nyo itong ma-access sa labas. Ibig sabihin, kahit kunyari, nasa bakasyon kayo, tapos gusto nyo makita kung ano yung ilan yung na-print ngayong araw na to, pwede po siya. Pero may another process yon kasi may firewall tayo, tsaka port forwarding na tinatawag. So, gagawin ninyo, i-activate nyo lang to sa inyong port forwarding sa router o kaya sa firewall ninyo. Tapos, gamit yung one IP address, pwede nyo na siyang ma-access dun sa, kahit nasan man kayo, sa cellphone o kung saan. So, ayun, sana po ay nakakuha kayo ng idea tungkol sa ating print server.
So, yun po yung kagandahan na may print server tayo kasi kumbaga naka-centralize yung printing tapos yung monitoring naka-centralize din. Kasi ito, kung isi-share mo to dun sa mga users mo, lahat ng magpiprint dito, maka-capture niya. So, may monitoring kayo. Ganun po kaganda yung print server natin. And then, ito yung icon, ano lang yan, dahil naka-free tayo, hindi mo siya, tingnan natin kung pwedeng palitan. Icon, I think wala. Kasi nga naka-free version tayo. Pero at least pwede mo siyang gamitin lifetime. Walang limit. Ang limit lang niya syempre yung sa reporting kasi hindi siya full package. Pero kung pang personal mo lang naman, pwede na, di ba? So, ayun mga ka-basics. Maraming salamat po ulit.